Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Martes ho ngayon mga bossing. Araw daw ho ng mga puso. Kumusta ho kayo? Kumusta ho mga puso ninyo? Eto naman ang aking sasabihin, diretso na ho tayo. Anong pagkakaiba ho ng mga illegal gambling? Ito ho yung mga gambling lords sa mga drug lords at sa mga plunderer. Pare-pareho lang ho sila. Dapat hinahanay din ho sila sa bitay. Isa lang ho aking tono at isa lang ho aking sasabihin tulad ho ng kahapon. Ngayon kasi mga boss, pag pinag-uusapan na ho natin, sinabing drugs, addiction ho yan. Pagiging addict sa sinasabing substance, drugs. Ganon din yung sinasabi ho natin, pagdating naman sa pandarambong, pangungulimbat, yun ho'y sinasabing the desire, sabihin na ho na pagnanasa na mga kulimbat. May pagka-addict ho siya, pero ang ginagamit niya ang kanyang utak, talino at galing. Sabi nga ho natin kahapon. Ano naman pagkakaiba nito mga nagsumusugal? Pareho rin yan. Addiction din ho yan. So, kung drugs ho'y addicted ka sa substance, sa gambling, addicted ka naman sa paglalaro ho ng mga putok sa buhong, loteng, weteng, ending na yan. Yung mga drug lords na yan, hinahanay din ho sa drug lords, ganun din, wetting lords, at saka yung mga the lords of all the plunderers, dapat binibitay ho lahat yan. Alam niyo ho ba bakit? Nakakasira, pareho yan. Pareho yung magnitude, pareho rin yung kanilang mga sinasabing kasiraan sa lipunan ho natin. Good morning ho pala, si Ben Tulfo na ho to. Araw ho ng mga puso at 11 minutes after 10 in the morning. Ngayon ho'y Martes. Kumusta ho mga suki ho natin sa ibayong dagat na sila ho'y nanonood ho sa atin. Kung sakaling hindi ho sila nakakapanood ng live stream at hindi ho sila nakakapanood ho sa ating website bitagmedia.com, simulcast ho to dito ho sa Radyo 5, 92.3 News FM sa mga suki ho natin. Malaking bagay ho para sa iba ho na talagang namumula-mula pa ang kanilang hasang, namumula-mula ang kanilang puso, namumula-mula pa ang kanilang mga cheek. Siguro dahil nilagyan ng atsyete. Kung ano mang klaseng pula yan. Siguraduhin natin puro pag-ibig yan, ha? Pero ang iniibig yan, kinakailangan nyo sa original at saka doon talagang sa sinasabing abay. O wag ho kung kinakailangan na baka kasi iba dyan gagamitin nyo sa ibang bagay. Busy ho ngayon yung mga all roads leads to, parang all roads leads to, leading to. Alam niyo naman ho ngayon, mga Oy, by the way, pag pinag-uusapan ho mga motels ngayon, di ka pareho nung araw. Eh, mantakin mo ba naman kung ang motel, gagamitan mo na ba ng mga action star na kunyari, doon ka kakain sa loob, doon buhayin, sariwain ng mga bakas ng kahapon. Eh, paano yung iba? Gaano man ka-packaging, anong gagawin ng mga nasa advertising, i-package yung isang motel into a place. Motel pa rin yan. Unlike in the United States, pag sinabing motel, it's a stopover para doon sa mga travelers. Dito ho sa atin, ibang klaseng motel dito, kahit saan nakikita mo, sa Mariosep, may sa Pasay, sa Monumento, kahit saan makikita mo sila. Kahit saan, kailanman, kapatid, kahit hindi ang Valentine's, andoon, meron ho. Sipain kaya kita sa lalamunan. Ba't ka gumaganyan? Pakiulit. May ka-date ka ba mamaya? Ready ka na ba? Ready for action ka? Do you trust yourself? Huwag ka masyadong pakakampante. Huwag mong kalimutan yung trust. From the trust, you expect something. And then, expectation is may kasamang pagmamahal. Bandang dulo yan, may expectation ka.
May accomplishment yan. Pwede bang iyak ng bata dyan? Iyak ng bata, hindi yan. Bata ba yung sanggol? Iyak ng sanggol. Ang bagal mo. Saan ka ngayon? Magaling ka sa, wow. Iyak ng sanggol. Hindi iyak ng sanggol yan. Yan ay nabuo kasi yung sinasabing tiwala. Mapagkakatiwalaan mo ba yung partner mo na yan, sigurado magiging partner mo for life. Okay. Siyempre, kung kayo'y engaged, partner for life yan. Tama? Ngayon, siyempre, when you trust someone, you expectation is that kayong dalawa. Tama? May iyak si baby. Siyempre, expectation is that baka yung kasama mo will become expectant and in 9 months, may kalalabasan yan. Yun ang sinasabi natin, accomplishment. Tuloy mo lang iyak ni baby. Ang iyak mo naman, parang robot. Mukhang hindi iyak ng tao yan Anak ng tipaklong naman ito. Robotic din yung utak nitong kumag na to. Ang hanap ka naman ng iyak ng sanggol na yung parang pagkalabas umiiyak talaga ng klaseng. Anong klaseng iyak pa? Pati pa namang iyak mo, fake. Masyadong virtual yung iyak niya. Reality! Asa yung iyak ng bata dyan? Pakitulong nga dito sa co-pilot natin dito. Pinahihirapan ka dahil magaling ka na. Wow. Wow. Ngayon, asaan yung iyak ng bata? As in, iyak talaga ng bata. Yung parang kalalabas lang na unang labas sa mundong ito. Ibang klaseng iyak niya. Nasaan? Wala, meron kasi hindi ikaw si Randy. Kung si Randy, alam ni Randy kung saan hahanapin yun Wala ka kasi alam mo, wow. Anyway, mga boss, today is Valentine's Day. And then, sabi nga ho natin, trust is earned, respect and trust is the same for your partner in life or somebody else that you're dating. And you expect something will come out better out of that special na sabihin ho natin the beginning na dating into engagement. And engagement, sasabihin na ho natin, accomplishing something, and that's basically matrimony or marriage. Hindi ho ba? Diyan ho nag-uumpisa yung sinasabing kasalan, binyagan, at pagkatapos huling hantungan, libingan. Yan. That's what life is all about, mga boss. Si Ben Tulfo, just trying to make yourself better. Iba hong birada ho ni Ben Tulfo lagi. Ito yung kakaibang programa na hindi ho typical. Okay, kaya ano hong pagkakaiba? We're not only commenting, we're not only making sabihin na ho natin pagpupuna or comments for commentators. You know, doon sa mga nagpupuna is for commentators. Sa mga nag-analisa, para doon sa mga sinasabing analyst. And so, anything that you do, parang analyzing everything in the government, analyzing the human behavior, analyzing doon sa sinasabing, standards, ethics ng anumang tanggapan, at sabihin na ho ng behavioral pattern ng sinasabi ho natin ng mga kababayan ho natin. And then, yun ho sa sinasabing, the humanities within the society, yun hong subject na yan, paborito ko ho talaga. Anyway, mga boss, bakit pa tayo kung pinag-uusapan, yun ang pagkakaiba ng programa ho natin. We're making commentary, just a little bit part of it, just a little part of that. And then with analysis and everything na ginagawa ho natin na I don't know kung nakikita niyo ho, typical sa iba na hindi niyo ho makita siguro, nakikita niyo lang ho rito sa programang Bitag Live kay Ben Tulfo. And di ho tayo nagbubuhat ng bangko, just only trying to make a pronounced difference sa mga ginagawa ho natin. And if you want this program, you tell me, you message me. And if you don't like this program, you tell me as well, so I can make some adjustment. Anyway, if I don't hear anything, it means everything's okay. So balik ho tayo ngayon. 19 after 10. Oy, mga suki ho natin sa Mindanao. Kumusta ho? Kamudiha sa Davao, kamudiha sa
Cagayan, Cotabato, Surigao, yung mga tinamaan ho ng earthquake dyan, ano? Zamboanga, Osamis, Iligan, Pagadian. Ano pa ho mga lugar na hindi natin nabanggit? Lanao. And then yan ho sa Mindanao. Oh, by the way, yung Mindanao Project Development looking forward to na alam ko una ata mangyayari dyan pagdating ho sa mga infrastructure na gagawin ho. Mauuna ata yung main cities ng Mindanao sa Davao, and then there will be some others na sabihin na ho natin, di pa, alam ko ho kasi dahil tayo ho, marunong tayo mga moy kung saan yung mga sinasabing mga mangyayaring mga proyekto, and we keep you posted in this program. We don't do commentaries. We give you analysis, we give you something that's gonna come up. So, antabayanan nyo lang ho yan. Dito lang ho kayo sa programa ho ng Bitag Live kay Ben Tulfo, ano? Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Well, mga boss, yung pala mga drug operations ngayon, alam nyo naman ho ngayon, it's all the Philippine Drug Enforcement Agency under the Office of the President, and I've been with these guys many times in the past pagdating ho sa mga drug operations. And I've seen them work by the book. And I've seen and observed them pagdating sa mga sinasabi ho natin kanilang protocols na sinusunod. And then they're more by the book compared ho doon sa PNP. I mean, if you make a comparison, pagdating ho sa mga drug operations, mas by the book ho yung mga nasa Philippine Drug Enforcement Agency. Do you believe na, can you believe this, that they also have some fiscals sa loob ho na advising them, at saka yung mga protocols ho, pag sila ho'y gumagawa ng mga drug operations sa lugar, dumarating ho yung mga fiscal, yung mga prosecutors, to inspect yung mga nakitang mga drugs. And I'm sure that the same thing ginagawa ho nila. And then pagdating ho sa lugar, nakakuha ng search warrant, the first thing is, once na-secure na ho nila, tatawagin ho yung barangay. At pag nalusob na ho nila to secure also to witness, ganun din ho, darating ho yung mga nasa prosecutor's office, fiscals. And then ina-account ho yung mga drugs na mga nakukuha ho. Kasama ho yung kalamang canines while doing the search. And I know ho, dahil nakakasama ho natin, but lately I have not been very active, but soon we will. Compared ho sa Philippine National Police, pagdating sa drug wars, I don't know, I haven't been with them. And the previous administrations nakakasama natin, and I would assume na there's no difference pagdating ho sa parting yan. But ho natin pinag-uusapan ho ngayon mga boss, ang illegal gambling na ngayon ang pupuntahin ng ating mga police sa ilalim ho ni General Bato, the Philippine National Police. Kung ako hong tatanungin ninyo, I feel a little uncertain. Anong ibig sabihin? Ako ho'y hindi naman sa nagdududa. Uncertain ang alang katiyakan kasi ala pa ho kung nakikita yung kanilang action plan. Kung paano ho nila itatakil on and how, when it comes, have they created specific action plan, protocols, doon ho sa sinasabi nilang war against illegal gambling. Paano ho nila execute ho yung kanilang mga operational plan and the execution of their operations, if there's any, and paano ho ang kanilang, sabihin ho natin, and then the demographics, geographic demographics. Pag sinabing geographic demographics, eto ho yung bawat rehiyon. Halimbawa ho, alam naman ho natin pagdating sa Region 1, okay, gambling regions ho yan. Region 3, gambling region din ho yan. Region 2, the same thing. And do you know na hindi lang ho dyan sa mga wedding, may mga masyaw sa Mindanao at Visayas? And sa akin lang ho kasi, ano hong pagkakaiba, sabi ho natin, anong pagkakaiba ho ng mga drug lords sa mga gambling lords? They thrive on the addiction of, an addict to a substance, kaya drug addict. Yun naman mga gambling lords, they thrive on the addiction of these poor people sa ibaba by making them addict with their stupid, game of chance called wetting, ending in lotting. Sige, Tagalogin ko. Anong pagkakaiba ho ng sinasabing drug lords
sa mga wetting lords. Ang mga drug lords kasi, sila ho yung talagang, eto ho'y, pinagsasamantalahan ho nila. Doon ho sila, kumbaga, yumayaman sa pagiging addict nitong mga putok sa buhong addict sa paggamit ng sinasabing sa una nagugustuhan nila hanggat sa ma-hook up na ho sila, addict na ho sila, doon sa sinasabing inalala ho nilang droga. Yun ho mga trabaho ng mga drug lords sa industry ho ng drugs. Ano naman ho ang trabaho nito mga gambling lords, such as wetting lords, and other form of gambling. Pero wetting ho kasi is the poor man game of chance, kung tawagin ho yan eh. Yung mga mahihirap ho, at yun hong sinasabing, ito yung mga lottery, kaya may small town lottery, pag-uusapan ho natin mamaya yan, ano? Kaya ho yung mga pobreng kababayan ho natin, sila ho'y addicted ho sila eh. Addict na ho sila doon sa sinasabing paglaro ho ng wetting. Ending, ano man pwedeng matayaan kasi sa pagkakala na sila'y mananalo, pero kung minsan, parang katuwaan na ho, addict na ho sila. At first, they're thinking na mananalo ako, pero ang iba dyan, sinusunog na ho yung pera na kahit alam nila, hindi ho, malabong manalo ka. Hindi ho ba? So ngayon, sino ho ang nagmamanipula? Eh di mga wetting lords, gagawa ho sila ng mga malilit na mga laro tulad ho ng wetting, tapos dinadayin ng mga, yung mga manlalaro dyan, at may organisasyon ho dyan sa industriya ng wetting. Ito ho yung mga sinasabi ho nating mga lumalaro at tumataya dyan. Alam ho ng mga gambling lords, addicted din ho sila sa sugal, yung kanilang mga ina-addict sa pamamagitan ng loteng ending wetting. Anak ka ng wetting. Ipinanganak ka sa wetting. At pamilya mo'y wetting. Nabubuhay ka sa wetting. At nasa industriya ka ng wetting. Paano tatalunin itong mga pulis, itong mga gambling lords na nasa likod ho ng wetting at talamak ang wetting at kalabanin itong nasa likod dahil hindi lang ho, ibang level na ho yung pag sinasabing gambling lords, mayayaman na ho yan, sumusuporta ho sila ng mga politiko. Mga kingmakers din hong iba sa kanila dyan. Asawa pa nga ng mga opisyalis ng lokal na pamahalaan at mga provincial officials. Pag-usapan hong wetting, marami hong mga personalidad yan, di natin babanggitin. Sus Mariosep, nabubuhay mga putok sa buhong pendehong walang magawa, kundi pagsamantalahan ang pagiging addict nitong mga malilit nating kababayan. Ina-addict ho nila sa laro ng wetting. Saber, sige nga, paano, anong laban ni General Bato na magiging matagumpay ang kanilang operations laban sa wetting, laban ng pahihintuin lang nila, tapos guerrilla tactic na naman yan. Ang dami na hong presidente na sinumilaan ho, panahon ni Cory, panahon ni Ramos, panahon ni Era, panahon ni Gloria, panahon ni Pinoy, at ngayon panahon ni Digong, deklarasyon na giyera kontra wetting, illegal na sugal. Eh sa akin lang ho, hanggat wala hong napapresenta si General Bato na malinaw na plataforma kung paano formula, paano labanan ng wetting, paano yung kanilang war against wetting. Alam niyo ho kasi sasabihin na iba, wala namang ano dyan wala namang mamamatay, hindi ka namang kumikital sa buhay ng mga naglalaro ng wetting. Sila'y nasisiyahan naman sa sinasabing laro. Entertainment yan eh. Yan ang sinasabi ng mga putok sa buhong pendehong mga wetting lords. May mga sinasabi pa mga wetting lords, pag kami nandito, tumingin kayo sa palengke, sumisigla yung sinasabing bentahan at bilihan ng yung mga gulay, karne, isda, na inuuwi na sinasabing mga kabo at yung mga nananalo, kaya masigla rin ang palengke. Yun ang simple economics. Hogwash! Kakaning baboy yung sinasabing yan. I heard that line before from way back in the 90s. And the guy's still very active and they're still lording it over kung pag-uusapan ng wetting sa Region 3. You know this guy. And this guy's big time. And the wife of this guy is also out there, nasa probinsya, na provincial officials. At mga kaanak nito at anak nito, ganun na rin. Nasa politika na rin. How can you go against these people kung ito mismo sila, dapat may listahan rin si President Duterte na sinasabing, eto ang mga pangalan ng mga gambling lords. Stop! Stop! Eto yung mga gobernador, yung mga mayor, congressman. Eto yung mga involved sa wetting, malaking listahan.
Kailangan ma-eradicate natin to dahil silang nasa likod ng sinasabing pagiging addict ng mga taong naglalaro ng sinasabing ito game of chance o wetting. Yung mga simpleng laro, pa 10 piso, 10 piso na yan. Pero pang araw-araw ginagawa ko, minsan 3-4 na beses tumataya, kuminsan ala na ho silang inuuwi sa kanilang bahay dahil na-addict na ho sila sa sugal at pagkaakala sila'y mananalo. Yung iba naman dyan, hindi na kami nag-iisip ng mananalo o matalo, basta't importante, masaya kami sa sinasabing laro na to. Anong ibig sabihin nun? Addicted na ho yun. Sinong nasa likod yan? We mga wetting lords, yan bang kakalabanin ng ating mga PMP? Madaling maging friendship dyan. Yung mga regional director, tutulo mga laway, mag-water mga bibig niyan. Ewan ko kung saan pang mga water lalabas sa kanilang katawan. Pawis siguro. O meron pa bang ibang water? Ihi. Unless kung ibang klaseng water yan na talagang sinasabing pagnanasa doon sa sinasabing makakulimbat din at mapartihan ng sinasabing ito yung mga nangungulimbat plunderer din hong. Pag ang aking kategory ho sa mga wetting lords, gambling lords, they're also plunderers because alam niyo ho ba bakit? Hindi ho sila nagbabayad ng tamang buwis. Billion pesos industries ho yan. Bilyones na ho yan eh. Sila rin hong nasa likod ng sinasabing pagiging addict ho ng mga taong naglalaro ng sugal na wetting. Sila hong nasa likod niyan. So ngayon, may paano ngayon declaration, paano hong giyera kontra illegal na sugal? Kung meron man. O baka magiging, kaya na lang nilagay natin yung mga pulis natin sa illegal na wetting kasi nabukulan na sila, nasirang imahe doon sa droga, kaya nilagay na lang natin sila doon sa wetting. Sus, Ginoo. Marami nagsasabi, nako, patay na, happy days are here again. Happy days are here again. Dito naman ang malalagayang araw. Hindi mo na kinakailangan i-operate dito mga addict na to, ibang klaseng addict to, addicted sila sa kanilang isipan na baka manalo, o di sumugal din tayo na kaibigan ninyo, sinasabi mga wetting lords at yung mga kanilang mga kung sino nasa likod niyan, yung mga sa rehiyon, sa mga probinsya, sa mga munisipyo involved, isa lang naman ho mga patutunguhan dyan. Sino ho yung mga nasa industriya ng illegal na sugal? Mga kilalang tao ho yan. Unless mapapangalanan sila ni President Duterte sa mamamagitan ho ng intel ng mga police, I don't know what kind of intel will our police will be using it kasi as a matter of fact, ito ho yung mga sinasabing mga wetting lords na to. They're the ones, the kingmakers. Sila ho nagdi-decide kung sino maging gobernador sa mga rehiyon, sa probinsya. Silang magdidesisyon at ang pera nila kung sino mananalo ng mayor. Kung meron ho sinasabing narco-politics, may sinasabing gambling politics. Subsidized by the gamblers, illegal na sugal. Dito ho kayo siguro na naririnig nyo ho. This is the analysis ho ng programang Bitag Live. Kakaiba ho doon sa mga nagko-komentaryo. So what's the difference? In looking at the heart, inside the mind of a wetting lords, gambling lords, and a plunderer, they're all the same. The gambling lords and the wetting lords deals in the addiction. They deal with the addiction of their subject, of their client, addicted to substance, drugs, addicted to illegal gambling, psychological addiction. And the other one is more of the desire and addicted to plunder. Yung sinasabing the coffer, yung kaban ng bayan, gumagamit ng sinasabing talino at abilidad kung paano gumawa ng modus, kung paano gumawa ng scheming and scamming para makakulimbat ng pera. Kaya yung tatlo ho yan, dapat ihanay ho yan. Death penalty! 10:33, magbabalik ko kami, standby. Nagbabalik na ho ang Bitag Live. Good morning, who's in inyo? 10:39. This is Bitag Live sa Ben Tulfo, ano? And, if you're a follower ng Bitag Live, go ahead and follow us sa aming website. This is bitagmedia.com. The pages out there are, as we speak, naka-live stream. We're not only live streams sa Facebook, no? And we're talking about ito naka-simulcast. Our broadcast is simulcast sa bitagmedia.com, sa webpage ho ng Bitag Live. And so every day, if you feel like following us, and sometimes I come here Monday, Tuesday, and then Wednesday I take my off.
And Thursday, regularly you see me. On a Friday, I take off because of the schedule. And anyway, kasi sinasabi lang, just keep you updated. By the way, mamaya ho, that's 7 to 8 in the evening. Nag-iisang sumbungan ng bayan on a prime time. And we're claiming that because that's who we are. Sama ho natin si Alex Santos para sa bayan. Yan ho ang ating Kilos Pronto. Lahat ho nasisilip ho namin dyan sa programa na ho yan. Silip, akto, yan ho yung mga hoy, kengkoy, mga pasaway, yung mga pukaw na mo. Yun ang mga ginigising ho natin sa Salitang Bisaya. Gising na kayo sa mga nagpapabaya ho. And of course, mga sumbong ho ng mga kababayan ho natin sa metro, sumbong sa probinsya, sumbong ng mga OFW. And yung mga walk-ins din ho na talagang, you probably are familiar with this kind of a program kasi alam niyo naman ho, nagsama-sama ho kaming tatlong magkakapatid noon. And this time, I myself, and kasama ho natin si Alex Santos sa Kilos Pronto para sa bayan. Sa sumbungan ng bayan. Alam niyo naman sino pag sinabing para sa bayan, alam niyo na yung stasyon ho yan. 7 to 8 in the evening, prime time. Well, anyway, hindi lang ho dyan. We encourage you na kung meron ho kayong mga sumbong, lalo-lalo na ho doon, gusto nyo pasilip ho sa amin, we have our silip team always on the go. 24/7, pwede rin ho sila maging night crawlers, sila ho, kung sa newscast, sila ho yung mga night beat ho namin. They're assigned at an evening shift. Pwede ho namin silipin yan. Paalam nyo lang ho sa amin, mamagitan ho ng Kilos Pronto. If not, sa Facebook page ho ng Bitag Live, where you can tell us kung ano hong gusto ninyong sumbong ho sa amin, paabot nyo lang ho sa amin, tatrabahuin ho namin yan, masisilip agad namin yan. Yung mga bagay na maaktuhan namin, pangongotong sa lansangan, humanda na kayo dahil meron dyan sisilip sa inyo, hindi ho nakikita, nakakasaho lagi ang aming mga surveillance cam in the metro, in the provinces. At yung mga OFW sa ibaing dagat, and they can always message us, and sometimes, we deal with them directly. Nakakausap po namin sila, napapauwi ho namin. So ito ho yung sumbungan ng malawakan para sa bayan. Again, we're claiming sumbungan ng bayan, Kilos Pronto, para sa bayan, sa estasyon ng bayan, alam nyo na yon. Hindi ko na dapat sabihin pa. Isa lang naman hong estasyon ng bayan sa buong bansa. Ayun lang ho, mga boss. And anyway, dito ho sa Bitag Live, we do analysis. Namumuna ho tayo. Of course, we're criticizing some of those people na dapat natin i-criticize. Direct hit ho tayo. Wala unfiltered ho. There's also another Ben Tulfo Unfiltered coming out in the morning. Daily rin ho yan. Simulcasted din ho yan sa 27 radio stations and ganun din ho. But this Bitag Live stays if they want me to stay. If they don't, then I go. So para lang ho sa atin, be ready. It's coming up. Ben Tulfo Unfiltered in the morning. That's going to be earlier. And radio, TV, live ho yan. I'm telling you already. That's the difference than Ben Tulfo Unfiltered. We take guests to sit down in a hot seat. And not only that, we put him on a hot seat. We ask direct questions. It may look stupid questions. We don't care who you are. If we ask you a question, you better answer. There's no such thing as stupid question. There's no such thing as stupid answer. Anything that you say will be taken against you or will favor you at all if you're an official. But the question that I'll be asked, I'm not going to tell you. Be prepared. So yun hong Ben Tulfo Unfiltered. We don't filter the truth. Dito ho sa Bitag Live, it's an analysis of the bigger issues. So this is more medyo macro. Sa Ben Tulfo Unfiltered, micro, specific. So ito hong approach ho natin magkaiba. Let me define that. Ayaw ko lang ho kasi magkaroon ho ng stigma na pag sinabi, Tulfo, pareho lang naman yan ang pagkakaiba ng Ben Tulfo sa ibang Tulfo. What's a big difference? Each one of us carries a different equity, but I'll tell you, pagdating ho sa analysis, Ben Tulfo is analytical. You know, we talk about human behavior. We talk about
behavioral economics. We talk about, ito naman ho sinasabing social, political, security, lahat na ho yan, crime, and then basically certain standard na sinusunod, mga protocols, procedures, negligence, corruption, dito ho sa Bitag Live. That's the reason why may programa hong ganito. Sabi ho na Angela Valdivino, Sir Agdaban, dapat yan sa mga taong may sabay-sabay bitayin, walang kakwentang tao. Sino ang gusto mong bitayin dyan? Yung tatlo. Plunderer, drug lords, swatting lords. Nakakasira sa bayan ho yan. Pareho ho yan. Corruption of the mind, corruption. Where there is a briber and an extortionist, there will be corruption. Ang corruption ho kasi, dalawang bagay. You're corrupt because you're extortionist. You're corrupt because you bribe. Wally Sombrero, are you listening? I believe that you're in the country right now. Corruption exists because there are two types of people who will corrupt you. The first one is the extortionist. These are the people who will attack and collect, who will defend and collect. You can see them also in the media. The other corrupt, this people is the ones corrupting you, is more of a devil who will bribe you and even be a broker of gambling lords and all those other people engage in illegal acts. And they pretend to be a legitimate business. Behind a legitimate business, they operate illegal means. Jack Lamb. And you hear that, Wally Sombrero? Itong programa to walang sinasanto. Yes, I'm a tulfo. Look at the difference. I will not hold back, hitting, yun ho mga kapareho nito mga briber, the likes of Wally Sombrero and the rest, na talagang sila ho'y nagpo-poison, kinukurap po yung mga extortionist. Kinukurap po yung mga taong mahina. Like those two na tinanggal na sa immigration. So, where there is corruption, you're losing a lot of money. Billions, if not trillions, to corruption. Pag hindi ho nasagpo ho yan eh. So under corruption, nandiyan na ho yan, drugs corrupt you. It can corrupt your mind through addiction. Gambling corrupts you also, and it will thrive on the addiction of people playing small-town lottery, gambling, wetting. Ganon din ho doon sa sinasabing mga plunderer. They thrive on the weakness of a system, and they will come up with a scheme and scam how to work, kung paano butasan yung sistema para makakulimbat na malaking pera. Pare-pareho ho yan. Binibitay ho yan. Pina-firing squad na ho yan. I don't care. What's the song? I don't care. Sabi ho ni Jeps ni Nidia, tama ka, Sir Ben, death penalty for me is a way of discipline o disiplina. Give them fear. The greater fear is fear of the Lord. Fear of man, sometimes you can play with it, but you fear the Lord, it's another thing. Okay, see, not gambling Lord, not wetting Lord. Lord, when I say the Lord of all, the Lord is a God. So, wag ho yung mga Lord ng kalokohan. So, when I say fear God, that's it. Si J.V. Valdez, Idol Ben, iisa lang mission nila, magnakaw ng pera, dapat yan mabura sa mundong putok sa buhong mga yan. Easy. Si Angeli Guevara, precisely, dapat i-prioritize ang lintik na dilema next in line. all the holes na plunderers plus criminals. Hindi ko masabi yung, okay, never mind. Di po, ang mga PG, di po ba mga PG, patay gutom na pulis? Okay. Mga protektor na mga lord na yan? Well, yes. Pagpatay gutom, pero may mga busog na hindi sila gutom dahil sila ay natatakot sa Diyos at matitino. So, hindi sila PG.
Gusto kong sabihin, matitino. Si Mark Daniel Pasco, good morning, Idol Bon. Ben, dapat dyan, crackdown sa mga illegal na pagsusugalan para magtanda mga yan. Hindi nagbabayad ang buwis. Tama ka. Si Aye, di nila kayang sugpuin yan, Idol. Yung matataas sa kanila ang mga protektor at wala silang power para kalabanin ang mga matataas na taong yan. You said it right. I said it a while. Well, if there's narco-politics, there's also politics, well, funded by the gambling lords or gambling politics. Sila yung kingmakers decide who would be there with all the money supported dun sa sinasabing politiko na iupo nila courtesy of gambling lords' money. Si Janelle Armer Espino, dapat easy. Patayin daw yung sangkot sa gambling. Easy. Okay. Even though sinabi natin death penalty, there's still a due process na dapat sinusunod. We have to use the court of law. Please don't get me wrong. Okay? Si Leo Zozo Brado, mga hepeng kumukontra ng payola. Yeah. Kawawang Pinas corruption will never stop, sabi ni Jeneline. Si Rudy de la Paz, both crimes make our life miserable and painful. You said it right. Si Angeli Ole, wag naman sana sila mismo magbulsa ng illegal gambling na presyo nila. Speaking of money, ang dami ho nito rito, no? Anyway, it's 10:52. Let me, all these mga messages are interactive. This program is interactive. You can messages. As a matter of fact, bago mag-umpisa pa lang programa namin, we throw in questions. And more or less, I'll discuss the topic. That's when real time you can message us through our Facebook page, Sabitag Live, and we'll read it. Kaya lang, ang dami ho ngayon eh. Let me take one dito. Sabi, boss, sa Japan, allowed yung mga police maging marshal sa mga stations, game house, at pag napansin na sobra na sa paglalaro, dala agad sa social welfare. Yan ang sinasabing pulis doon sa Japan. Sabi ho rito sa Twitter, si Zero Steady, okay yan, pero mas maganda yung tumututok ang PNP sa lahat ng krimen. Dami pa rin hold-upan na nagaganap. Iba naman yung gambling operations, iba naman yung mga nasa police nakabit doon sa, the day-to-day grind na madaling lapitan, madaling rumisponde, madaling dumating. Yun ang aking definition ng police. So if anybody listening to me right now sa Philippine National Police and anybody, that's why may sinasabi yung 8888. Para tawagan ho yan, madaling tawagan, madaling rumisponde, madaling dumating, yan ang police natin. Okay? Sa Twitter, Emmanuel Alpenda, drugs is a gateway to evil. Illegal gambling is illegal because it does not pay taxes. Drugs are deadlier than gambling. You know what? You cannot quantify both. Both of them deal with the addiction of a person to a substance, and the other one's addiction to gambling. At hindsight, parang sasabihin mo tulad ng sinabi ni tong congressman who's this Umali, magre-reform pa yung mga illegal gambling. Give me a break. These people will die and will die for their gambling. Yung mga plunderer, they will reform if you're not looking. But in their heart of heart, they really are, I don't know what to say. Because I don't want to be judgmental. Sometimes I sound like one. Plunderer deserves more than death penalty. Its effect is massive. It's the root of all crimes. Plunder goes under corruption. Where there's a plunderer, there's always an extortionist, and there's always a briber. There will always be an element of bribing and extortion. Either you create a scheme and scam to be able to do your plunder big time. How do you do that? You use the services of a briber, Wally Sombrero, and then an extortionist. You get a lot of them.
So extortionists should also be put to the death penalty. It's good for the gander, it's good for the goose. Well, malupit ba? What does all say? Well, the due process must be observed as well. Pag nakita ho kasi ng taong bayan na ganun ho talagang katapat at ang batas ho'y walang kinikilingan, bulag kung sino tatamaan, so be it. Anyway, mga boss, let's shift topic. Alam niyo ho kasi mga boss, summertime ho ngayon, mga bossing, mga Bitag Live followers natin, listen carefully, analyze this. In the Philippines, you have a lot of stray dogs, and sometimes dogs are pets. But there are irresponsible owners, yung mga irresponsableng namamayari ng mga aso, na kuminsan hindi ho pina-eneksyonan yung kanilang aso anti-rabies. Kuminsan yung iba, dinadampot yung mga aso sa mga kalsada. I know some of them inside our subdivision. This family, kahit nagusgusing, galisin na yung aso, wala ng buhok sa sobrang galis, ina-adapt pa. Sa sobrang dami ng aso nila, this is not an ordinary subdivision, and they take care of dogs like their dog pound, and when at night, sabay-sabay yung mga aso na kakahulan para nakita ng demonyo. Iba yan, kasi parang ngangat-ngat ng white box ng kawatan eh. Pero yung parang akala mo hindi pinakakain, nakakabwisit ho yung Meron ho ba kayong kapitbahay na may maraming aso? Pagkatapos, sa daming aso, yung kalang aso, naghihiyawan na akala kinakastigo, parang akala mo nakita ng multo na parang gabi ng laging. Nakita ka ba ng aso parang gabi ng laging? Or parang asong, makikita mo lahat? Wala. Mahina tong aking co-pilot. Yan lang alam mo. Australianis yan. Di ba yun? Yung mga asong sinasabi ho natin dito, yung parang gihiyawan na parang pinipilipit, parang kinakastigo, parang nakikita ng multo. Tapos nakakabwisit, nasa pribadong subdivision ka. You know, everybody's out there decent, and you have an indecent person taking care of stray dogs. And I don't really know the dog lover na to. There's nothing wrong with taking care of stray dogs as long as pagdating sa gabi, patahimikin mo yan, pakainin mo, busugin mo. Hindi yung gabi na, gusto mong kumuha ng dinamita, tapon sa harapan ng sinasabing, just kidding, sa harapan ng bahay para sending... Ganyan. Laksan mo ng konti. Nasubukan niyo na ba sa isang loob ng subdivision? Tapos ikay, tahimik na tahimik. Ganyan ang kahol ng aso na hindi maintindihan o nakakita ng multo, drug lord, wetting lord. O di kaya plunderer. O di kaya hindi lang pinakain dahil yung nagmamay-ari ng putok sa buhong bahay niyan, sa dami-daming aso, baka kinapus na ng budget niya, sarili niya hindi mapapakain, tapos yung mga aso niya, wala nang kinakain, kaya parang akala mo kinakastigo. You think you consider yourself a dog lover? No, you're not. You're not a dog lover. You're cruel to your animals because your dogs are barking like they're not being fed. So nakakabwisit ho yan sa barangay. Pag nireport mo sa barangay, sasabihin ng barangay dun sa kapitbahay mo, patigilin mo yung aso mo, no? Kasi may reklamo, sasabihin ngayon ng kapitbahay. Kung gusto mo, chairman, or kung gusto mo kagawad, kausapin mo mga aso ko para tumigil sila. Kita mo? Naku, Mario Josep, kang hindi ka ba naman, magagalit ka talaga. Luzon, Visayas at Mindanao, listen carefully, listen good. Coming from Ben Tulfo, ito hong naibang programa, No Holds Bar. Kayo mga nag-aalaga ng aso, I love dog lovers. I respect animal lovers. Shut up! Kanina kapag hiya ng hiyaw. I love animal lovers. I love dog lovers. But I hate you when your dogs are starting to, it's different yun. Yung parang humihiyaw ng parang kinakastigo dahil di nyo nata pinakakain. Hardly kumakain pa yung mga aso ninyo, tapos nakakadistorbo sa mga kapitbahay. I mean, and the barangay can't do anything about it. Kasi pag pumunta ang barangay, kumatok ang mga aso mo, sasabihin, kung gusto mo, kausapin mo ang aso ko, patigilin mo sila, mag-usap kayo. You understand? Well, we don't have time. Tomorrow... Oh, no, I won't be here tomorrow. Thursday. Adios.